Palay-aralan sa radyo. School on the Air program ng Department of Agriculture. Floating garden, lumulutang na gulayan. Magandang araw mga kamagsasaka. Ako po si Mang Fred at welcome sa ating programang Palay-aralan sa radyo, School on the Air program ng Department of Agriculture. Magandang araw po. Usapang lumulutang tayo ngayong araw. Usapang floating garden. Sa mga lugar na madalas na binabaha at nananatili ang tubig bunga ng siyam-siyam na ulan, ay mainam na subukan natin gumawa ng floating garden. Gamit ang water lilies o kaya naman ay plastic na bote bilang pampalutang ay makakagawa na tayo ng floating garden. Kaya naman, samahan niyo po kami at sabay-sabay nating aralin kung paano gumawa at magpalutang ng floating garden. Habang lubog pa sa tubig ang tanging lupang taniman, sa floating garden ay mapapakinabangan mo na ang nababahang lugar. May mapagkukuhanan ka na ng pangulam, pwede pang tingi-tinging pagkakakitaan. Makakapanayam natin si Binibining Mirna Malabayabas mula Agronomy Soils and Plant Physiology Division ng PhilRice upang ipaliwanag sa atin ang floating garden. Magandang araw po, Ma'am Mirna. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Sana kung saan man po kayo naroon ay safe po tayong lahat. Ma'am Mirna, ngayon pong panahon na malaki ang epekto ng climate change sa atin. Palagi na rin po ang pag-ulan at pagbaha. Ano po ang pinakasimpleng paraan ng pagbuo po ng floating garden? Okay, Mang Fred. So, para sa mga lugar na sagana sa water hyacinth o mas kilala sa tawag na water lily, mainam ang water hyacinth floating garden. Ito ay maaaring gamitin na floater o pampalutang sa gagawing floating bed. May binabanggit po na ginagamit daw po sa ibang lugar ang plastic bottles bilang floater o pampalutang. Pwede rin po ba ito? Opo, pwede po yun. So, actually, marami tayong pwedeng gamitin sa paggawa ng floating garden. Yun nga, yung nabanggit, yung pinakasimple ay yung water hyacinth. Meron din yung mga gagamit ka ng yung mga bote, yung mga PET bottles bilang floaters. Kung ibahagi yung mga paraan or step-by-step na paraan o procedure sa paggawa ng floating garden. So, yung sa water hyacinth floating garden, so sundan lang natin yung mga sumusunod na pamamaraan. So, una, gumawa ng balangkas na may habang 5 metro at may lapad na 1 metro mula sa mga bias ng kawayan. Pangalawa, ipatong ito sa ibabaw ng mga water lily. Tambakan ng ibabaw ng balangkas ng mga water lily. Ang tambak ay may lapad na 1 hanggang 1.5 na metro. So pagkatapos ng 10 hanggang 14 na araw, tambakan uli ng water lily ang ibabaw sa lapad na 0.5 metro. Lagyan ng lupa o organikong material ang ibabaw at hayaang mabulok ito sa loob ng 1 linggo. Pagkatapos ng 1 linggo, maaari na itong tamnan ng mga seedlings ng iba't ibang halaman sa mga gulay. So, yan ay ginagawa dun sa pagka-water hyacinth o water lily ang ating gagamitin. Sa paggawa naman ng bed type at pot type floating garden, ang sumusunod na maaari nating gawing gabay. So, una, gumawa ng balsa mula sa mga bias ng kawayan. Ang balsa ay may habang 5 hanggang 6 na metro o depende sa haba ng kawayan na available at may lapad na 1 metro at 2 pulgada. So yung pangalawa, magsilid ng mga plastic sa bote sa loob ng mga sako o net bag para sa maliliit na plastic. Siguraduhin na ang mga bote ay may takip para hindi pasukan ng tubig. Itali ang mga sinidlang sako o net sa ilalim ng balsa para magsilbing pampalutang nito. Malibang sa mga sinidlang sako, maaari ding maglagay sa ilalim ng balsa ng mga malalaking boteng plastic na may takip. Tapos, takpan ang ibabaw ng balsa ng may sako. Ang mga ito ay magsisilbing sapin para hindi lungsod sa pagitan ng mga bias ng kawayan ang ilalagay na lupa o tinatawag natin na planting media sa ibabaw. Sa paggawa naman ng planting media, sundan ang mga sumusunod na rekomendasyon. So una, haluan ang 2 sako ng lupa ng 1 sakong organikong pataba at 1 sako ng inuling na ipa o kaya yung CRH na tinatawag natin. Carbonized rice hull. Haluan din ito ng putik galing sa mismong paglalagyan ng floating garden. Tapos,
lagyan din ito ng mga nabubulok na water lily bilang dagdag na pataba. So, depende sa gulay na itatanim, maaaring maglagay ng trellis o kaya tinatawag natin na balag sa ibabaw ng balsa. So, para naman sa pot type, sundan lang yung ating step na ginawa, yung binanggit na yung step 1 and 2, and then yung sundan ng mga hakbang mula 1 hanggang 2 na yung step na binanggit natin. Pagkatapos, saka natin ilalagay sa balsa yung mga halaman na nasa paso. So, ganun lang kasimple yung paggawa ng floating garden. Ayun! So mayroon na po tayong idea kung paano po gumawa ng floating garden. So depende po pala dun sa kung ano ang available na materyales sa inyong lugar. Ma'am Mirna, base sa inyong mga ginawang floating garden, magkano po ba ang magiging gasto sa paggawa ng floating garden? Okay. Ayon sa pananaliksik na sinagawa ng grupo noon ni na Ginoong Corrales, kasi ito medyo matagal nang ginawa to sa PhilRice, ang magiging gastos kapag water hyacinth o water lily ang ginamit ay nasa 630 pesos. So medyo magbabago din to ng konti kasi medyo nung 2015-2016 to. So kapag bamboo poles naman, so yung kawayan, mga nasa 4,130 pesos. At pagka naman yung plastic bottle floating bed ay nagkakahalaga ng 2,240 pesos. So pero ito ay pwedeng magbago. Yung sa paggamit ng plastic bottle, so mas makakamura kung mag-iipon na lang tayo ng mga plastic bottle na available. Kasi minsan sa junk shop, mas mahal yung mga, pagka bumili ka na sa junk shop ng mga plastic bottle, medyo mahal na. So para makamura, mas maganda na mag-ipon tayo ng gagamitin natin. Napakahalaga nga po na alamin natin kung ano yung pwede natin gamitin sa floating garden. Kasi sa nabanggit natin medyo magastos pala kung bibilhin po natin. Yung iba nga po, kung yan ay napupulot lang natin o nasa paligid lang natin baka kung hindi po ninyo babayaran yung labor cost at kayo na ang gagawa. Parang halos minimal o libre na nga kung tutuusin. Ang bibilhin na lang siguro mga alambre po. Ma'am Mirna, nakagawa na po tayo ng floater o pampalutang. Ano-anong mga gulay naman ang mainam na itanim para sa floating garden? Okay. Doon sa paggawa ng floating garden, yung mga na-test na ng mga gulay, so yung mga katulad ng upland kangkong, so na-test na yan, yung pechay, mustasa, kamatis, talong, yung okra, busitaw at lettuce. So yan yung mga ilang gulay na naitanim na sa floating garden. Ma'am Mirna, kamusta naman po yung magiging ani pag nagtanim po tayo sa floating garden at magkano po kaya ang ating kikitain doon? Okay. So base doon sa floating garden na ginawa ng ating mga kasama, yung upland kangkong lang, pwede kang umani ng hanggang 5 beses. Kasi after 1 month, pwede ka nang mag-ani ng kangkong. Yun ay, tas pagkaani mo, meron ka po uling pwedeng anihin. So doon sa ginawa sa water reservoir, doon sa Barangay Matingkis dito sa Science City of Muñoz, umani sila ng mga kulang-kulang na 30 kilos ng kangkong. Doon lamang sa isang floating garden. So, di ba ang isang tali ng kangkong ay nagkakahalaga ng 10 piso? Tama po. Ay sa ibang gulay po, Ma'am Mirna, may mga nakita po ba tayong data? Although, ito naman po ay usually pang konsumo. So, doon sa kamatis, pwede naman tayong makaani ng mga siguro kalahating kilo hanggang 1 kilo kasi pero depende yung kung gaano kadami yung iyong floating garden. Kung marami namang nakahalera na floating garden dun sa inyong lugar, siyempre mas malaki yung iyong maaani. At pwede mo ring ipagbenta yung sobra. Ayun, depende na po sa inyong kakayahan kung gaano kadami yung floating garden. Ito naman po ay teknolohiya para tayo ay makaagapay dun sa epekto kung wala tayong ulam pagkain. So pangkonsumo yung ating gagamitin. Pero kung gusto po ninyong kumita, ay mas maraming floating garden na ang inyong gagawin. Ma'am Mirna, tanong lang po namin, gaano po ba katagal ang itatagal ng isang floating garden po na gawa sa water lily kumpara po sa gawang bamboo raft o kawayan na may palutang? So yung sa floating garden, pagka ginamit mo yung water hyacinth, siyempre isang gamitan lang yan kasi siya ay mabubulok agad. Although yung nabulok na water lily, pwede mo namang gamitin na organic fertilizer, di ba, sa susunod. Pero yung mas matagal, yung sa bamboo raft, siguro mga 1 taong mahigit mo siya magagamit. Yung pag gumamit ka ng bamboo raft. Ma'am Mirna, ang tanong po namin ay maaari rin po bang magtanim ng palay sa floating garden?
Pwede, pero ang floating garden ay pwede lang gamitin sa nagawing seedbed o kaya kamang punlaan ng palay. So yung parang pwede tayong magdapog, yung 14 to 15 days. So pwede tayong doon magsasabog sa halip na doon sa seedbed. Kung wala tayong area, pwede natin siyang gamitin yung floating garden natin na seedbed. Ayun, napakagandang idea po pala. So, habang hinihintay mo na bumaba yung tubig baha, pwede ka nga palang mamunla gamit ang floating garden. Para eksakto, wala na yung tubig sa palayan mo, pwede ka na agad magpatanim o diretso na dahil halos wala ka nang bubulukin sa lupa dahil nalubog po sa tubig baha. Ma'am Mirna, mga dagdag mensahe po tungkol sa floating garden. Baka mayroon tayong ma-share pa? Okay, Mang Fred. So sa mga kasama po natin na nakikinig, kung kayo po ay may mga lugar na nababaha, lalo na sa panahon ng tag-ulan, pwede nyo pong subukan gumawa ng floating garden at magtanim ng gulay na pwede nating mapagkunan ng dagdag na pagkain, lalo na sa panahon ng kalamidad. So sundin lamang po natin yung mga nasabi ko kanina na mga pamamaraan at pwede din nating bisitahin yung website ng PhilRice para po sa mga karagdagang kaalaman. Maraming salamat po. O ayan, dagdag kaalaman po mga kamagsasaka natin dyan. So ito pong teknolohiya na ito ay napakainam nga po para makaagapay tayo sa epekto ng malubhang baha. Maraming salamat po, Ma'am Mirna. At sana po sa susunod na mga pagkakataon ay maimbitahan uli namin kayo sa mga ganitong diskusyon at pagsishare po ng dagdag kaalaman sa ating mga magsasaka. Magandang araw po at maraming salamat. Salamat po din. Umulan man ng siyam-siyam at maging munting lawa ang inyong bakuran, may tsak pa rin na pwedeng mapagkuhanan ng gulay ang mga magsasakang naniniwala at nagsasagawa ng floating garden. Ang floating garden ay pagtatanim ng gulay sa ibabaw ng balsa na pinalulutang sa tubig gamit ang mga lokal na materyales gaya ng kawayan, plastic na bote o drum o water lily. Ito ay nilalagyan ng lupa sa ibabaw. Makikita ang floating garden sa mga lugar na kadalasan ay nakararanas ng mahabang pagbaha, lalo na sa mga puok, kung saan naiipon ang tubig mula sa ibang lugar. Catch basins ang tawag ng iba sa mga puok na ito. Ilan sa mga bansang ito ay ang ating Pilipinas, Mexico, Bangladesh, Myanmar at India. May 3 klase ang floating garden, ang water hyacinth floating garden, ang bed-type floating raft garden at ang pot-type floating raft garden. Kapag kinarir ang floating garden, mapapakinabangan na ang nabababad na lupa, may mapagkukunan ng mga kain at pwede pang pagkakakitaan kahit barya-barya kung turingan. Palay Tanong. Tama o mali? Gulay lamang ang maaaring itanim sa floating garden. Sagot, mali! Maaaring gawing kamang punlaan ng palay ang floating garden. Nang hindi tangayin ng baha ang iyong floating garden, itali o iangkla ito sa puno o sa pader. Pagpapatuyo ng palay ng walang bilaran, meron yan! Kaysa sa basa o sariwang ibaratilyo ang palay, mas mainam na ibentang tuyo, malinis at handang bigasin na ang palay. Di hamak na mas mataas ang presyo ng tuyo at malinis na palay. Bawing-bawi ang gastos at pagod sa pagpapatuyo nito. Basta kasi sigurong malinis at hindi durog ang butil ng bigas kapag pinatuyo ang palay gamit ang makina. Ito ay kung ikukumpara sa pagbibilad, lalo kung sa mga panahong hindi tuloy-tuloy ang matinding sikat ng araw. Kapag minalas-malas pa nga aabutan ng ambon o ulan ang palay sa bilaran. Sa makina, walang ambon, walang ulan. Ultimo ulap o kulimlim ay huwag mong iisipin. Dagdag pa riyan, mas mabilis ang proseso ng pagpapatuyo sa makina na aabot lamang ng 6 hanggang 8 oras kada 100 sako. Magandang araw mga kamagsasaka. Ako po si Mang Fred at welcome sa ating programang Palay-Aralan sa Radyo, School on the Air program ng Department of Agriculture. Usapang makinang pantuyo ng palay tayo ngayong araw. Sa panahong nagkukubli sa ulap ang haring araw ngunit kailangang magpatuyo ng palay ay mainam na subukan ng mga makinang pantuyo tulad ng flatbed o reversible airflow flatbed o rapid fire infrared dryer.
Sa makinang pantuyo, hindi mo na kailangan pang maghintay ng kung ilang araw para matuyo ang daan-daang sakong palay mo. Makakapanayam natin si Dr. Manuel Jose Regalado ng Rice Engineering and Mechanization Division ng PhilRice. Magandang araw po, Sir Manny. Magandang araw din po, Mang Fred. At magandang araw po sa lahat ng mga kamagsasakang tagapakinig at taga-aaral dito sa School on the Air. Ayan! So, Sir Manny, kailan po ba nagiging practical ang mechanical na pagpapatuyo kumpara sa pagbibilad sa araw? Ganito yan, Mang Fred. Kung ang kondisyon ng palay o yung binhi inani natin ay tinatawag na good sariwa o skin dry, maaari itong pansamantalang imbak sa isang tuyong lugar na may maayos na ventilasyon at maaari nating ibilad kinabukasan o maaari pa sa makalawa kapag maganda ang sikat ng araw. Ngunit sa panahong mataas ang halumigmig o moisture content nung kaani nating palay at hindi maaaring magbilad dahil siyempre hapon na matapos yung harvesting natin o dapit hapon pa nga. O di kaya'y sa kinabukasan naman, maulap yung himpapawid. O minsan, umaambon pa. Ganito yung panahon. Actually, pagka mataas, madalas na nangyayari sa tagulan. Magiging practical na patuyuin na natin yung inaning palay o binhi gamit ang mechanical dryer. Ayun, tama po yun, Sir Manny. Lalo na po yung nakaraan na anihan, tag-ulan. Halos sabi nga nila, hinihingi na lang dahil ang mga magsasaka ay hindi makapagpatuyo ng palay. Sir Manny, ang tanong po namin, ano-ano po ang makinang ginagamit sa pagpapatuyo ng palay? Pakilarawan na rin po ang bawat isa kung ano po ang maaaring gamitin ng ating mga magsasaka. May binanggit ka na kanina, yung flatbed dryer. Ito po ay batch type na dryer na may kapasidad na 120 o 120 na kaban. Bali, 6 na tonelada kada batch. Meron po itong 12 horsepower na diesel engine o kaya 10 horsepower na electric motor. Yung diesel or motor ay pinapatakbo niya yung LEC o blower na nagbibigay ng hangin para patuyuin yung palay o binhi. Tapos ang init niya ay nagmumula naman sa rice hull furnace. Sinusunog po yung ipa na ang kapasidad po nito ay 3 hanggang 4 na kabang ipa kada oras. Yung pagkatuyo naman po, mga 4, depende po sa halumigmig, 4 hanggang 6 o 8 oras. Tuyo na po, bali 14% na po yung moisture content. Yun naman pong reversible ay parang flatbed dryer din po yan. Ang pagkaibahan lang po, yung hangin ay nababago yung direksyon. Dito sa flatbed dryer, conventional na flatbed dryer, mula sa ilalim pataas yung direksyon ng hangin na ibinubuga ng blower. Pero dito sa reversible, siguro mga after 4 hours, pwede mong baliktarin naman yung direksyon ng hangin. Mula sa ibabaw naman, papababa. Pero yung hangin na ito ay lumalabas po sa tagiliran ng dryer. Ito ay na-disenyo para hindi na po maghalo. Kasi yung merong mga gumagamit ng flatbed dryer, hinahalo pa ho yung palay na nasa loob na ng drying bin. Yung kanyang kapasidad naman po, iba-iba. May 4 na tonelada o 80 bags o 80 kabans. Meron din hanggang 10 tonelada o 200 bags na o 200 kabans na palay. Pero halos ganoon din po yung
Yung pag drying time, umabot ng hanggang 8 oras, 6 na oras, 14% na po yun. Yun yung tamang moisture content o MC na pwede na pong gilingin o pwede na pong i-imbak na safe na po siya. Ang prime mover naman nito ay diesel engine. Yung 4 tons per batch ay nasa mga 12 horsepower. Pag 10 tons per batch naman ay nasa hanggang 25 o 26 horsepower na diesel engine. Meron pa parang dinisenyo sa Philrise na tinatawag na rapid fire or far infrared ray emitter dryer. Ito po ay isang continuous flow naman. Hindi siya batch type. Tuloy-tuloy po siya. Bali yung palay na basta dadaan sa isang rotary drum, umiikot na drum na mainit. Tapos paglabas doon sa drum, nasa mga mula 24% MC pag pumasok. Paglabas niya, nasa mga 20 hanggang 18%. Tapos dadaan po siya sa isang grain cooler. Ito po ay oscillating tray na may bumubugang hangin. Mapapababa pa yung mga 18 hanggang 16%. Then dadaan po siya sa isang oscillating tray na panibago na may slab na ininit po na nag-i-emit po siya ng far-infrared rays. Para po siyang mechanical na or artificial na sun drying. Doon tinatapos yung drying process hanggang maging 14%. Nagkapasidad po nito ay nasa 1,000 kilo or 1 ton kada oras. Kung 8 oras kayo o 10 oras kayo magtuyo ng yung operation nyo, makakatuyo kayo ng 8,000 hanggang 10,000 kilo o 8 tons hanggang 10 tons per day. Ayun, napakarami po pala na pwedeng gamitin yung ating mga magsasaka, Sir Manny. Sa ngayon po ba, mayroon na po bang mga magsasaka na gumagamit o nakasubok na ng mga makinang ito? Yung pong flatbed dryer o kaya yung reversible airflow flatbed dryer, marami na pong gumamit niyan. Noong pang mga 1990s, nung una nilabas ng Philrise yan, karamihan pong gumamit niyan mga seed growers, mga tanim ng palay para mag-produce ng seeds. Kasi napakainam po itong gamitin dahil hindi mo problema kasi sa seed production ay kung maghalo-halo yung mga variety. May mixture ay baka hindi ka pa masal sa seed certification. Sa pag ginamit mo yung flatbed dryer, sigurado ka na hindi mahahaluan. Tsaka dahil banayad lamang po yung pagdadry dito, mas maganda yung nakukuhang germination rate na mahalaga din po ito pag sa seed certification. Marami din gumamit ng flatbed dryer na nasa palay pero ginamit din nila sa iba pang mga katulad ng mais, kape. Meron pang gumamit nito para sa banana chip tsaka sa cassava chip. So, limitado nga lang yung kapasidad pero maraming pwede kang mai-dry dito sa flatbed dryer. Yun namang reversible, na-promote itong nakakaraang mga 5 taon at ito'y marami na rin ang mga karamihan din mga seed growers. Pero itong rapid fire dryer ay bago pa lang po ito. Under pilot testing pa lang namin. Mayroon kaming nilagay tinayo sa isang kooperatiba sa Butuan sa Agusan del Norte. Under testing pa lang po. Ayun, magandang balita po sa ating mga magsasaka na pwede pa po palang gamitin sa mga ibang produkto po nila. Sir Manny, ang tanong po natin ay, sa inyong experience po, totoo po bang mas malaki ang kikitain ng mga magsasaka kapag gumamit ng makinang pangtuyo kaysa sa mga magbilad po sa araw? Kung tutuusin mo, ang pagbilad sa araw ay pinakamura talaga yan. Dahil gagastos ka lang halimbawa doon sa labor, 10 piso
hanggang 15 piso sa isang araw kada sako. Subalit, ang problema kung pwede ka magbilad. Kasi lalo na kung tag-ulan, nagbabadya palagi yung nauulan. Kaya pag nangyari yung ganun, natuyo na tapos mababasa, itutuyuin muli. Kinabukasan, tapos ganun na naman. So, pag hindi natuyo na maayos, paulit-ulit ka magbayad. Pero kung gagamit ka ng makinang pantuyo, ay hindi mo magiging problema yung sa ulan dahil naka-shelter yung dryer. Kahit na umulan, kahit na walang araw, gabi, ay pwede ka patuyo gamit yung mechanical dryer. Pero yung tanong mo na mas malaki nga ba ang kikitain, kung isang beses lang siguro magpatuyo sa araw, yung farmer, mas malaking kikitain mo sa pag nagbilad ka sa araw. Pero kung hindi kaya na magpatuyo sa isang araw, halimbawa umabot pa ng 3 araw, ay di gastos yun. Bawat kilos ngayon may bayad, 5 piso, 10 piso kada sako. So, abutin na ng 30, ganyan. Hindi na rin masasabi na mas malaki ang kikitain pagka yung nagbilad ka kumpara sa mechanical dryer. Kung ang mechanical dryer naman, malaki actually ang kita kung maramihan. Kaya nga dapat kooperatiba yung gumagamit nito. Yung namimili siya ng palay ng mga miyembro. Tapos yung kooperatiba ang nagpapatuyo ng mga palay ng mga miyembro. Tapos pwede nilang gilingin, gawing bigas o kaya ibenta rin na yung palay. Kikita na doon ng kooperatiba. Saktong-sakto po yan, sir, sa panahon ng tag-ulan kasi mahirap nga po na magpatuyo, lalo na po sa mga seed growers. Matanong lang po namin, magkano po ang gastos ng mga magsasaka kung gagamit ng makina kumpara po sa pagbibilad sa araw? Yung sinasabi mong gastos ay kung halimbawa sarili mo na yung makina, bumili ka ng dryer at ikaw ginamit mo itong dryer at ikumpara mo sa pagbibilad sa araw. Ganon po ba? Kasi kung ganon nga, hindi naman nagkakalayo ang kung sarili mo yung dryer, mechanical dryer. Sa pagbibilad sa araw, nabanggit ko na kanina, mga 10 to 15 pesos per day kada sako. So, kung 2 araw siya para tuyong maayos, nasa mga 30 pesos per sack, 20 to 30 pesos. So, pumapatak po na 60 centavos, 50 centavos hanggang 60 centavos per kilo ang drying fee. Pagka naman sa mechanical dryer, kunti lang po ang angat niya, nasa mga ganun din po, mga 60 hanggang 80 centavos per kilo sa yung drying cost pala, drying cost. So, mas mahal lang konti yung sa mechanical dryer. Pero kung wala namang araw, lalo sa tag-ulan, wala ka namang ibang choice kundi magpatuyo sa mechanical dryer. Ang binabanggit ko lang, kailangan lang po ay maramihan sana. Hindi unti-unti lang yung dinadry para po yung tinatawag na economics of scale. Mas marami yung pinaprocess, dinadry, mas kapaki-pakinabang po, mas efficient po yung proseso ng pagpapatuyo sa gamit ng mechanical dryer. Ayun, depende nga po talaga ito sa sitwasyon, ano po. Kasi ang pagpapatuyo sa araw ay napakamura. Kung tag-ulan naman at marami po ang masisira na bagong ani, napakainam po na mayroon tayong magagamit na mechanical dryer. So, Sir Manny, sakali man po na ang mga magsasaka ay nais po na gumamit o mag-put up ng ganitong makinarya, saan po pwedeng makipag-ugnayan kung nais nilang magpatayo ng makinang pangpatuyo?
Pwede po silang makipag-ugnayan sa Rice Engineering and Mechanization Division ng PhilRice. Napin lamang po si Engineer or Dr. Arnold Juliano, ang aming division head. Pwede rin pong kontakin kami through yung tech center. At yung in charge sa tech center ay i-relay niya yung mensahe sa aming division. Ayun, tamang-tama po. Kasi kami po mismo ay nagtatanong sa text center. Ang number nga po nila ay 0917-111-7423. Ayan, Sir Manny, kasi marami po ang nagsasabi na kapag pinatuyo sa makinang pangtuyo o yung mechanical dryer, nag-aamoy usok at makutimang bigas. Totoo po ba ito at may mga dapat bang iwasan kung gagamit po ng makinang pangtuyo? Yung pong nag-aamoy usok, maaari pong mangyari po siya dahil una, kung yung ipa na ginamit ay basa, hindi maganda ang pagkatuyo ng ipa. Kailangan tuyo rin kasi yung ipa at saka malinis. Hindi dapat mabasa. Kasi pag sinindihan mo yung ipa na medyo basa ay mausok. Tapos ang nangyayari po ay pag binuksan pinaandar na yung blower at mausok pa, ay yung lahat ng usok niya pupunta doon sa palay na tinutuyo. So, para na ho siyang magiging tinapa kasi pinausukan. Para mapigilan to, yung mga flatbed dryer po kasi ay meron siyang butas sa dulo na parang manhole na sa umpisa binubuksan muna yun para yung lahat ng hangin muna ay dumaan doon, hindi muna dadaan sa mga butil ng palay doon sa drying bin. Pero pag maayos naman na yung sa pugon, sa furnace, wala nang usok, maiwasan na po yung amoy usok. Tsaka yung makutim, depende po sa pagpapatuyo na kung yung pagpapatuyo ay hindi maayos. Halimbawa, doon pa lang sa sako, bago yung patuyuin ay nanginit na po sa loob ng sako, basa yung palay. Nasa maghapon o magdamag pa siya na hindi napapatuyo. Umiinit po yung palay sa loob, parang nilalagnat na yung palay dahil sa nagre-respire din nun siya yung mga grains. Nag-emit siya ng init. So yung init na yun ay lalo kung basa pa yung palay, mataas ang moisture, halamigmig. Yun ang mga nagkukos ng artificial yellowing o yun nga, pangungutim. Hindi mo masabi na sa drying galing yun o sa dryer. Yun ay pag hindi mo drenay kagad yung nasa sakong mga palay na basa at nanginit siya, yun, mangungutim yung palay. Kaya para maiwasan po, dapat ay katulad ngayon, pag kinombine harvester mo, yung reaper kung tawagin, ang dami. Sa isang araw, mga halimbawa 10 reaper or combine ng gumana, aani sila ng mga 3 hektarya kada reaper. So kung 10 reaper yun, di 30 hektaryang na-harvest. So kinabukasan pa ibibilad yan kung isasandry natin. Kaya mas mainam kung may dryer na mechanical, yung 30 hektarya, kung 100 ng harvest nun, di 3,000 yun, nakaban. Marami-rami din yun na patutuyuin. Paano kung hindi maganda yung araw, panahon? Pag mataas pa yung halumigmig talaga sa loob ng sako, mangungutim talaga yung kahit na maganda pa yung rice mill mo, yung moderno, hindi na niya mapapakintab o mapapabrilyo yung bigas dahil sa sako pa lang nangutim na. Kaya mainam na maipatuyo kaagad, lalo na kung basa yung palay. Sa gabi pa lang ay patuyuin na.
Ayan, napakarami po ng aming natutunan patungkol sa pagpapatuyo ng palay gamit ang mechanical dryer. Baka po may dagdag mensahe po kayo sa ating mga tagapakinig, lalo po sa ating mga kababayang magsasaka, Sir Manny. Ang mas sabi ko na lang po ay mas mainam po sana na yung mga magsasaka ay talagang member ng o miyembro ng isang kooperatiba. Tapos yung kooperatiba ay magkaroon ng mga makapundar ba ng mga gamit katulad ng dryer para matulungan yung mga miyembro. At itong mga dryer na ito ay para din tugunan, lalong-lalo na sa panahon ng tag-ulan. Nakakaawa din, meron din mga farmer kasi na yung palay nila nalubog pa sa yung tubig ulan, baha. Pag hinarvest talagang dripping wet. Kung ito'y ibebenta kagad sa trader o yung mamimili, tsak na babaratin. Pero kung yung kooperatiba ay may naipundar na dryer o nakakuha sa gobyerno ng mechanical dryer, matutulungan niya yung miyembro para magkaroon naman ng magandang presyo yung palay. At saka ma-improve natin yung kalidad o quality ng ating produkto, halimbawa palay o bigas man, para tayo ay maging tinatawag na competitive sa ibang bansa. Ayan, maraming salamat po, Sir Manny, sa pagpapaunlak ninyo po sa amin na i-share po ang mga bagong teknolohiya sa pagpapalay. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Ingat po tayong lagi. Bukod sa mas mabilis ang makinang pantuyo na aabot lamang ng 6 hanggang 8 oras kumpara sa pagbibilad, lalo kung makulimlim ang panahon, mas nakasisiguro pa ang ating mga magsasaka na malinis at hindi durog ang magiging bigas nito. Mas mataas din syempre ang presyo ng tuyo at malinis na palay na umaabot ng hanggang 20 pesos kada kilo. Napapanatili rin ang kalidad ng bigas kung di makinang pantuyo ang gamit dahil nababawasan ang pinsalang maaaring dala ng masamang panahon at pagkadurog ng mga butil sa paggiling. Palay, tanong. Magbigay ng halimbawa ng makinang pantuyo. Sagot: flatbed dryer, reversible airflow dryer, rapid fire infrared dryer. Alam mo bang mas mahirap mainin o mainin at madaling mapanis ang kanin kung hindi wasto ang pagkatuyo ng mga butil at inapura ang paggiling? Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa DA Philrice Text Center bilang 0917-111-7423. I-like din ang DA Philrice at Department of Agriculture Facebook pages nang updated ka sa usaping pagpapalayan.